Ako si Princess Castro, hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita, DPWH Secretary Dizon sinuspinde ang bidding para sa mga locally funded project. Ilbo laban sa mga sangkot sa anomalya sa flood control, pirmado na ng DOJ. Panukala sa pondo ng DepEd para sa 2026, lusot sa House Committee. DOTR at Mayor Soto, ininspeksyon ang konstruksyon ng Subway Ortigas Station. Kabuuang utang ng Pilipinas, inaasahang bumaba sa katapusan ng taon. At Korean actor Lee Jung-suk, balik bansa para sa kanyang fan meeting sa November. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Para sa unang balita, pirmado na ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla ang initial batch ng Immigration Lookout Bulletin Order o ILBO laban sa mga opisyal ng Department of Public Works and Highways o DPWH at mga kontraktor na sangkot sa umano'y anomalya sa flood control projects. Ito ay tugon sa request letter ni Senate Deputy Majority Floor Leader Rodante Marcoleta mula sa Senate Blue Ribbon Committee. Dahil dito, isinailalim na sa travel monitoring ang mga pinangalan ng DPWH official at contractors upang masiguro na hindi makalalabas ng bansa habang nagpapatuloy ang investigasyon. Ikinagalak naman ni Senate Minority Floor Leader Vicente Tito Soto III ang tugon na ito ng DOJ sapagkat kung hindi sila mabantayan, walang pupuntahan ang ginagawang mga investigasyon sa kasalukuyan. Samantala, pagpapanagot sa mga tiwaling sangkot sa umano'y anomalya sa flood control projects ang ninanais ng ilang mambabatas. Naritong ulat. Desidido sina Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada at Senate Majority Floor Leader Joel Villanueva na mapanagot lahat ng sangkot sa katiwalian sa flood control project sa ilalim ng Administrasyong Marcos Jr. Ito ang kanilang iginiit sa isang ambush interview sa Senado nitong Miyerkules. Kaugnay ng patuloy na investigasyon ng dalawang kongreso patungkol sa kaso, pagtitiyak na pahayag ni Estrada. Of course, meron namang mararating. Ganito rin ang ipinunto ni Villanueva. Ngayon, Hope Springs Eternal, naniniwala ako na nagdadasal ako na may mangyayari na. But again, kung patuloy tayong magtatakip, kung patuloy tayong mag-e-entertain ng fake news, mag-e-entertain ng mga nag-aasik ng gulo, lagim, talagang gugulo at mawawala na naman yung attention dun sa mga tunay na mga salarin nito. Kaya dapat filean na ng kaso yan. Ako sasabihin ko na po sa inyo, pati yung mga nag-spread ng fake news, nag-usap na kami ng mga lawyers namin. Itong spreading of lies, it's too much, and if not ridiculous and preposterous. So we will also file cases against them. Ang pahayag na ito ay batay sa pagkakadawit ng pangalan ng senador sa mga kontraktor na gumawa umano ng anomalya sa naturang mga proyekto. Giit ni Villanueva na pawang fake news sa mga ipinupukol sa kanya at kasalukuyan na nila itong inaaksyonan kasama ng kanyang legal team. Samantala, kasalukuyan ng binubuo ng palasyo ang composite team para sa independent commission na mag-uusig sa umano'y mga anomalya sa flood control. Habang patuloy naman ang isinasagawang inspeksyon ng Department of Public Works and Highways sa iba pang kaugnay na kagawaran at ahensya sa ilang mga nakalistang proyekto sa Bulacan. Princess Castro nag-uulat para sa Golden Nation Network. Sa ibang ulat, pansamantalang sinuspinde ni Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Vince Dizon ang nationwide bidding para sa mga locally funded infrastructure projects ng ahensya nitong September 3.
Sa kabila nito, magpapatuloy pa rin ang mga proyekto na may tulong mula sa ibang bansa tulad ng Official Development Assistance at Lending Institutions kung saan nakapaloob dito ang mga mahalagang proyekto para sa pag-unlad ng ekonomiya ng bansa. Ayon sa kalihim, ang hakbang na ito ay alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bilang bahagi ng pinaigting na kampanya laban sa korupsyon na kinaharap ng DPWH. Sa kabilang banda naman, nagbabala ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa umano'y scammer na nagpapanggap bilang si DSWD Secretary Rex Gatchalian gamit ang Facebook account na may pangalang Rex Santos Flores nitong Miyerkules, September 3. Isang biktima ang naloko ng scammer sa pamamagitan ng cash transaction sa Facebook na nagresulta sa pagkawala ng halagang 11,000 pesos. Mariing paalala ng ahensya, hindi raw kailanman nang hihingi ng pera ang DSWD kapalit ng tulong o serbisyo. Kung makatanggap ng kahina-hinalang mensahe, agad na i-report ito sa DSWD hotline na naka-flash sa inyong screen. Sa ating ulat panahon, nakaalis na ng bansa ang Bagyong Kiko habang wala namang low pressure area o LPA ang namataan sa Philippine Area of Responsibility ayon sa Pag-asa. Inaasahan ang maulap na panahon na may kasamang kalat-kalat na pag-ulan sa Metro Manila, Central Luzon, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Batanes, Cagayan, Western Visayas at natitirang bahagi ng Luzon, bunsod ng Habagat. Samantala, makararanas naman ng isolated rain showers ang natitirang bahagi ng bansa, bunsod ng localized thunderstorms. Susunod sa News Force. DA nangakong susuportahan ang tuna industry. Transportation Acting Chief Lopez, ipagpapatuloy ang nasimula ni DPWH Secretary Dizon sa DOTR. Panukala sa pondo ng DepEd para sa 2026, lusot sa House Committee. Manatiling nakatutok para sa higit pang mabalita sa pagbabalik ng News Force.